Dahil nga andito tayo sa bagong studio, napapareminis tuloy ako. Naalala ko nung supot pa ako. Ikaw naalala mo ba nung supot ka pa? Sir, sir, si George kamakailan lang. Napapareminis tuloy ako. Saan ba talaga nagsimula ang Ninong Ray? Hindi, pero gusto kong malaman kung ano ba talaga yung mga una nating in-upload. To see how far we've come. Tingnan natin to. Nandito tayo ngayon sa, actually, ito yung unang-unang upload ng Ninong Ray. Pero even before pa ito, nag-upload na ako sa personal ko, ganyan. Sa gym mo. Oo. I mean, meron akong mga upload doon, hindi ko na alam paano huhukayin. Masukal eh, alam mo yun? Like, pag nag-scroll down ka, naghahang yung browser eh, di ba? So, sabi ko na lang kay Ian, tingnan mo yung mga una nating in-upload sa Ninong Ray. At nandito tayo ngayon. Dito, ang unang-unang video na nakikita ko dito ay 8.6 million views. Teka lang, ba't walang audio? Paturuan nga si Tatang. Si Tatang. Huwag niyo ako inaano, ha? Huwag niyo ako inaano. Ayun, meron na. Sizzling Bicol Express para sa jowa mong parang buntes. Yun. So, right off the bat, nandun na agad yung yung titling scheme ng Ninong Ray. Tapos dito, ang kapal ng mukha, talagang nag-ano pa ako. Tira mo to. Nagta-timestamp pa ako. 00. Hasa, para kunyari pro. 005, chop sibuyas, chop bawang, Saka great sir, yung luya. interval mo, 6 seconds, 5 seconds. Oo, hindi. Kasi pinapakita ko ano yung nangyari at hindi ko naisip kung bakit ganito yung kailangan kong gawin. Dahil pang oras ng mga panahon. Oo, ito 1 minute. Panoorin natin sabay-sabay ha. Ito ang pinakaunang upload sa page na Ninong Ray. Ayan na. Kailangan lang i-refresh. Ayan. So, ano to? Sizzling Bicol Express. Oo. Actually, ito, habang pinapanood natin to, tingnan natin yung mga comments. Dito kayo. Ano yung mga comments? Magaling ka magluto, Ninong, pero hindi po ito Bicol Express. Baka express po ito ng ibang lugar. Ayun, masarap yan, yung nagdinikdik na na process. Chicken oil, oh. Saan yung diktikan na yun? Naabutan mo yun, pre. Andun pa yun. Sipon. Chili. Medyo konti yung chili. Sinisling ko pa. Plastic ang logo mo dito. Oo, punta, tira mo naman yung logohan na yan, pre. Tira mo naman yan, di ba? Hindi mo makakaisip yan. Oo. Watermark eh, nasa gitnang-gitna. Sa gitna yung watermark. Saka wala pang ano yan, balabas tsaka bigor. Oo, itim yung Ninong, pula yung Ray. Ano mo doon? Hindi ko alam eh. Anong process mo, bakit ganun? Hindi ko rin alam. Ayan o. Kasi naka-inline. Oh, Wala pang the perfect si Luna yung dumaan na yun. Ito perfect bite na ba? Malangit na Ay, boss ko lang saglit to. Sa mga nagtatanong po kung nasan yung sinasabi na picture ni Luna sa altar. pintuan, hintayin nyo lang po, hintayin nyo lang. Mabalik tayo. Tatakam ako. Nakakatakam nga eh. Hintayin mo. Tsaka wala Hintayin pang perfect mo. bite. Ay, walang perfect bite! Di man lang tinikman! Ito, kaya pa dinudot ni Andre. 195 million views. Alam ko tong video na to. Naalala ko to. Ayan. Pucha, pre, nag-comment si Flick G, oh. Papasok ako sa kusina nyo. Chef JP, hindi pa kami magkakilala niyan. Great content, bro. Sabi niya. May ganyan pa, oh. Tingnan natin, ha. Ewan ko kung napanood. Malamang napanood nyo na to. Ewan ko lang, ha. Pero ako, kabisado ko pa yan. Wala. Okay, panoorin natin. Hindi pa, ako pa nag-e-edit nito. Ako pa ata nag-e-edit. Kaya naman pala eh. Sorry. Kuha ni Abby din. Niya abidi yan eh. Teka. Basahin natin yung title pala. Kanto na di na kailangang itapon ng tubig. Dinerecho. Kala mo sabaw? Diba? Dinerecho. Siyempre, mushroom pa, Alam ko, lalagyan ko pa ng chili garlic to, eh. Ayan, ano yun, bawang? Hindi mo sure kung Ano asawa yun? mo ba'y nagpapantasya sa'yo o katabi mo lang. Ano yun? Spring onions na maputla lang. Ewan ko. Chili, ano yun? Yun, chili flakes yung nilagay ko. Nakakamiss yung chili garlic mo. The perfect bite. Yan. Tangina mo. Di ba matubig? Tingnan natin yung mga comments dito.
Sir, marami po kayong viewers sana naman po. Ayusin niyo po ang pagluto. Huwag ihagis ang noodle sa frying pan. Ayusin niyo po. Sana po ituro niyo, pati yung ingredients, basta niyo na lang po hinahagis. Naging maayos po sana. Parang walang pinag-aralan at walang etiketa. Pakiayos po ang itong concept. Alam mo, May etiketa ka tayo. oo nga eh. Ito nga eh. Kasi, ako, maaaring walang etiketa. Pero eto mga Ninong Ry merch natin, ang daming etiketa niyan, pare. Meron dito, isa. Meron dito, dalawa. Meron dyan, tatlo. Diba? Diyan mo malalaman, authentic ang yung Ninong Ry merch, pare, kasi ang daming peki niyan. Yung mga peki niyan, malamang walang etiketa. Isa lang ang bibilhan nyo, diba? Doon lang kayo sa shop ng Perfume Treats. At dahil nandun na lang din kayo, mag-check out na kayo ng Perfume Treats. Mabalik tayo sa video natin. Ang daming matatalino dito, iba galit. Anong pinaglalaban nyo? Oy, kung ayaw nyo ng ganyan luto, di wag, puro salita kung makapaghusga. Sarili niya yung luto. Wag nyo i-judge. Gusti niya yung ganyan. Gusti niya yung ganaya. Para sa akin, salodo sa'yo, Lods. Gigil mag-type yan, kaya puro mali. Luto mo, nice. May white knights Hindi ka na na ba ako agad. edit nung time na yun? Ewan ko. Wala pa nun. Tiratin to. Ito, isa pa to. 34 million views. What the hell? Ang title itong video na to ay Burger Steak Cause Love is a Mistake. Yan. Apat na bata. Ang ganda nung time-lapse. Diba? Oo. Pinipilit na gano'n. Crispy garlic yan, na nilagyan ko ng tunaw na butter. Ang idea ko nito is gumawa ng compound butter na may crispy garlic para kapag natunaw yung butter, may crispy garlic na patitigasin mo ulit. Oh, si Bet, bagong-bago pa, Ako pa nag-i-edit nito, wala pa ata si JJ nito. Direct ko yung paminta. Nasa Almirez eh. Miso paste. Nalagyan natin ng miso. Pre, ano yan Hindi patagal ko na hindi ginagawa to, pero try niyan. Gagawa kay mashed potato, lagyan ng konti miso paste. May kakaiba siyang linamnam talaga. Yan, ito na yung burger natin. Yan, tapos, ito na, ginawa ko na siyang ganyan. Hindi sa mani. Yan, sir. Ang idea, tira mo lalagay ko yan sa loob. Ang idea ko niyan is, hindi lang nasa labas yung lasa ng Maillard, pati loob. Ayan na, isisir na yung burger. Grabe magmantika, purong-puro taba yung karning nabili ko. Tinan mo, lumiit. Ito may nagsabi dito, instant daw yung ginamit ko. Mantika kasi ng baka yan. Tapos, harina yan. Gumagawa ako ng roux dyan. Di po yan instant gravy. Oo, yung sa burger steak. Ayun pangit ng ilaw teka lang. Dito sa puntong to, dito lalabas yung issue. Oo. Kasi hilaw daw to. Ngayon gusto kong makita nyo, kung medium rare ba o hilaw. Mukhang ilaw, sir. Ilaw yan, sir. Mukhang ilaw, sir. Ilaw yan, sir. Kinulog mo pa nga yan Okay, walang end credits. Ngayon, hilaw ba to? Nakita nyo kung gaano yung inurong nung burger. Urong na urong. Urong na urong, pre. Hindi pwede. Bola-bola na. Oo, hindi pwede na hindi abuti ng init yung loob kasi urong na urong talaga siya. Nakita nyo kung gaano karaming mantika yung na kumatas. So hanggang loob na render yon. Ngayon, magmumukhang dinedepensahan ko yung sarili ko dito. Pero pero ang totoo kasi niyan, dahil nga ang pangit na ng ilaw, ang pangit na ng lahat, talagang tinaas ko yung saturation. Time ba na Hindi ko masisisi ang kahit na sino kung iisipin yung hilaw yon. At hindi ko kayo lalabanan doon. Kasi mukha naman talagang hilaw. Ano ba ang alam nyo? Ano bang nakikita nyo? Ito yung nakikita. At mukha talaga siyang hilaw. Diba? Ito, tingnan natin. As someone who loves medium rare steak, you can't do that with burgers. Lots germs from the surface of the meat before it gets grounded can get mixed in the center of the meat. And sa totoo lang, gato kasi yan bakit yung mga buo-buong karne pwede mong i-medium rare? Kasi nga, nasa loob yun, hindi na dumihan yun. At lahat ng dumi sa labas, kapag niluto mo, patay. Masasanitize na yun. And gets ko yung sinasabi niya. Pero kasi, nung mga panahon na exposed ako sa mga burger sa social media, lagi medium rare. Pero may sense yung sinasabi niya, tama yung sinasabi niya, pare. Kaya, pansin mo,
parang few years later, nauso yung smash burger, yung sobrang flat. Lutong-luto. Yun, lutong-luto kasi talaga yon. Hanap tayo ng Tagalog. Nakatranslate ba to? Hindi. Meron Hindi viral talaga yan. Malumango. Sige pa, hanapan mo pa. Makakita tayong Tagalog dito. Eto, si Aishwarya R. Pero anong nangyari dito, talagang umano rin to. Pumasok din sa international to. Pre, 100 milyon lang ang Pilipino. Tama. 600 million yung Tama. nanood, di ba? Ayun, kaya ko talaga ginawa tong video na to. Kasi gusto ko lang balikan yung mga ginawa ko dati. Gusto ko lang lutuin ulit yung mga bagay na niluto ko noon, di ba? Yung isa naman doon, yung Seafood Bicol Express, ay bagay na parang ang pinakamali lang na sinasabi ng tao doon, ay hindi yan Bicol Express. Which I agree. Hindi naman talaga, di ba? Gusto ko lang siyang i-improve ng konti kasi baka mamaya in 6 years, I've grown older, handsomer, and wiser, di ba? Sisting burger steak, cause love is a mistake. Yes. Gagawin uli natin yan at hindi na natin yan gagawing medium rare o papakapalin. Gusto ko lang i-improve. Paano ba i-improve yung ganong klaseng recipe, di ba? Yung next is yung pancit canton. Yung pancit canton, susubukan kong gawin uli yun nang hindi mukhang suka ng pusa. Di ba? Sige, try natin gawin itong mga recipe na to. Subukan natin ayusin at kung kaya, i-improve. So, ang una nating lulutuin ngayon is yung Sizzling Seafood Bicol Express, na hindi naman talaga Bicol Express. Nung pinapanood ko yung recipe, sabi ko, may mga improvement na akong pwedeng gawin dito. Di ba? Isa doon, yung hipon ay may shell. Ayaw natin nun. Di ba? So yung shell, eto na. Pinabalatan ko na yung hipon. Pero ang gagawin ko, ma-maximize natin yung flavor, i-extract natin yung lasa mula dun sa ulo ng hipon. May tayong mantika dyan. Tapos, yung shell. Yan natin dyan. So, lulutuin lang natin yan hanggang mawala lahat ng moisture. Yan. Kakatasin mo lang yung ulo. Masarap kasi sa ulo medyo pinipiga-piga ng konti. Yan. Siya, pag pirga ulo, ganito. Cut muna, katasin muna natin yung ulo. Matagal to eh. Iba kasi 2 minutes lang. Prito na yung ulo natin. Katasin pa natin ng konti. Actually, mas maganda ko sa spider nyo. Katas. 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 Yung peeled nating hipon. Natin dyan. Gisa lang natin yan. Lahan natin ng patis. Yan. Magtutubig talaga ng konti yan. Pero gusto natin magkaroon ng browning yan, pare. Kahit hindi pa sobrang luto, kasi lulutuin pa naman natin mamaya yan. Okay na ako dyan. Kaysa ma-overcook. Tapos, giniling. Wala, Bicol Express pero may giniling. Sisihin niyo yung Ninong Rai 2020, ha? Gisa lang muna natin ito, pare. Kung may konting browning na yung baboy natin, lagyan natin ng bawang. Yan, nakachop na. Sabay na natin to. Yasibu. Ngayon siguro, tataka kayo bakit ko inuna yung karne bago yung sibuyas saka bawang. Lagi ko naman ginagawa yan. Kapag kasi nilagay mo na, explain ko na naman to 5 taon ko na in-explain to eh. Kapag kasi nilagay mo yung bawang muna, nag-brown na yung bawang, tsaka mo nilagay yung karne, hindi na magpa-brown yung karne mo nang hindi nasusunog yung bawang. Or rather, ang magiging limiting factor mo sa browning is yung bawang na brown na at hindi mo na masasagad yung gisa nung karne mo, di ba? Ngayon, gisa lang muna natin yan at sana makarating na si Amity agad kasi merong nag-ubos ng bagoong. Ayun. Sino kayo nagluto ng May pinagoong? nag-ubos ng bagoong. Nagluto ng binagoongan. Sige, aminin ko. Masarap. Sarap naman. Parang nga lang tsinelas ng Rambo na may bagoong. Medyo matigas nga lang ng konti, di ba? Pero kasi, ang masama doon, inubos yung bagoong. Yun. Tapos hindi nagpabili ng bago. Yan ang Bakit hirap sa bagoong? Kasi atin. hindi masarap iluto. Yun. Doon sa video pinanood natin, naglagay ako ng puset na pinirito, tapos dinikdik ko. Nag-iisip kasi ako ng paraan kung paano ba mag-i-introduce na mas marami seafood flavor doon sa Bicol Express na yun, di ba? So, gagawin din natin dito yon. Ngayon, ang pagpiprito nito, medyo mukha siyang malambot pa, tapos ayaw mo pang hanguin. Tapos kapag hinahon mo, pag mukha na siyang malutong, mapait na, nasunog na. Kasi dried na yan di ba? So ako, ang ginagawa ko dyan, tinitin ako yung mga bula-bulang lumalabas. Yung mga bula-bula na lumalabas na yan, ibig sabihin yan, may pa siya, may water content pa siya sa loob, kumukulo, nag-evaporate, di ba? So kapag medyo nawala na tubig, yung kulo-kulo na yan, tsaka ko na siya hinahango. Yan, okay na to. Patuluan. Hiwa-hiwalay natin kasi kailangan mahanginan yan. Kung makikita mo dito, ang lambot to. Di ba? Pag nahanginan ng konti yan, titigas yan. Eto, medyo nahanginan na. Nilutong na. Saka sakaling hinango nyo, tapos
hindi pa rin malutong, double fry nyo. Wala namang problema doon. Pero, alalay lang. Nakabili na si Amadeus ng bagoong. Nga lang, itong bagoong na to, hindi ito bagoong na dinadala sa Senado. Pre, kailangan bumili ka sa bayan ng bagoong. Tapos, nag-aaway-away sa Senado ngayon. Tama. Hindi talaga naglalagay ng bagoong yung iba sa Bicol Express. Hindi naman to Bicol Express. Bicol Express ba to? Hindi. Yeah. Tapos, sa sile, may dalawa yan. Pwedeng yung sile na parang gulay, medyo malutong-lutong pa ng konti. Pwedeng sile na pakukuluan nyo hanggang malusaw, parang paste na lang siya. Nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyo. Pero ako personally, mas gusto ko na medyo magulay-gulay, malutong pa yung sile. Ngayon, habang piniprito natin to, eto ay dikdikan na natin mula sa dikdikan na galing kay Chef RB. Kasi yung dikdikan namin doon ay kay mama pala. Ngayon lang namin nagdi-discover na yung mga bagay-bagay dito sa nanay ko pala. Tira nyo, kahit nagkakalansingan dito, hindi masyado maingay sa studio natin. Alam mo bakit? Bakit? Kasi meron tayong AccuWave. Wow! Tira mo yan, oh. Ang ganda niyan, pare. Oh. Mga nagtatanong po, yan po ay acoustic panels. Diba? Lagay na natin dyan. Pwede natin ilagay yung sili natin. Yan. O, tapos na to. Next, ilalagay natin ay gata. Ngayon sa gata, yung iba nga pinagmamantika pa yung gata. Pero kami, parang, ewan ko, gusto ko creamy. Kasi, di ba, doon sa video, sinisling natin. Sinisling natin yun eh. So, kapag sinisling mo, mag-aano pa yan. Magmamantika pa yan further. So, ikaw na bahala. Pero gusto nating palaputin. Hindi pa slurring ako. Lagay na natin yung hipon. Ay! Tatsakan ako ng gata. Pero ano, no? Hindi tulad nung dati kapag nagluluto ako ng ganyan, masakit sa mata. Siguro hindi masyado maanghang yung sili ngayon. George, makakain ka. Gusto mo? Gusto mo yan. Actually, luto na to, pre. Titimplahan na lang natin ng konti. Whoop! At least, okay na yan. Hindi ako naglagay ng slurry para lumapot. Lumapot na siya gamit yung gata. Ngayon, kung bakit ko naisipang isisling to 5 years ago, 6 years ago, ay hindi ko alam. Pero ganoon pa rin yung gagawin natin dito. Yan. Dahil sinisling natin yan, magre-reduce pa ng konti yan, magmamantika pa yan. Pero bago mangyari yun, dali nyo na sa customer nyo. At eto na, pare, ang ating sizzling, hindi ito Bicol Express na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, Jerome, pero bago yan. You said pull up Yeah. I did with an empty plate and a grin. Get your smell hit first, then the whole Nagpicture lang saglit si Iya, tira nyo nangyari. Nagmantika na. Diba? Kasi ganoon talaga yan. Patuloy pa kasing naluluto kasi mainit yung sizzling plate natin. Kasi iba gusto yung, yung nagmamantikang Bicol Express. Pero again, hindi nga ito. Bicol Express! Kuha tayo isa. Gaya natin dyan. Yan, pare. Ang the perfect bite. Ayun, sir. Ako nagluto nito 6 years ago. Etong recipe na to, mabilis, madali, nakita nyo naman. I mean, kung tutusin, pwede nyo naman tanggalin yung yung dirikdik na puset. Pero may dinadagdag siyang lase, di ba? Excuse me sa mga bisita namin, sino sa inyo pinakamahilig sa maanghang? Sino? Ayan, okay. Ma'am, ano pangalan mo? Winsel po. Bakit ang layo mo? Mabaho ba ako? Ayan, okay. Winsel po. Ma'am, taga saan kumpanya ka? Taga AccuWave. AccuWave! Kayo nagkabit nito. Siya mismo. Siya mismo. Installer po namin sa AccuWave. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Hindi mainit yan. Hindi mainit to. Oh, boss ka ng freezer, umuusok, di ba? Mainit ba? Mismo. Ma'am, the perfect bite, sabihin mo. The perfect bite. Sarap. First time ko kumain ng kanin. First time mo kumain ng kanin? I mean, hindi na po kasi ako kumakain ng kanin talaga. So, dito lang. Mayaman. Mayaman. Oo, ulam lang. Ulam lang, oo. Sarap, sarap. Maraming salamat po, ma'am. Makakauwi ka na. Sorry, makakaupo ka na. In-improve ko ba siya mula dun sa lumang recipe? Parang hindi naman. Pero, ang inano ko dito is yung gatang ginamit ko, mas malapot. Ha? Tsaka ito, naalala ko, sobrang anghang. Nung una kong niluto, dati. Yun yung tear gas. Oo, tear gas yun, niluluto yun. Lalo na nung sinisling. Tsaka nung inano yung sili, niluto talaga yung sili. Ngayon dito, hindi masyadong maanghang kasi may siling labuyo yun eh. Diba? Kasi ako, mahilig ako sa maanghang. Pero merong punto na sobrang anghang na hindi na nakaka-enjoy, parang challenge na. Pero ito halos kaya naman ng lahat to. George, tikman mo to. Ha? Nakakatuwa na after 6 years, yung style ko ng pagluluto, ay halos ganun pa rin naman talaga.
very experimental, mga mabilisan, gisa-gisa lang, or kulo-kulo lang. Alam mo yun, nakakatuwa na, ano to reflection kasi to Gusto ko lang din makita kung sino ba ako 6 years ago and sino ako ngayon. And nakikita ko mula dito sa dish na to na marami man nagbago, ako pa rin to. Reflection. Ito tayo sa next dish natin. Ang next nating gagawin ay yung napakasikat na daang-daang milyong views na hilaw na burger steak. Pare. Nisip ko, paano pa gagawin ulit yung recipe na to? Giniling lang yan, nilagyan mo ng sauce. Siguro ang pwede kong gawin dito ay hindi ko gawing hilaw. Ngayon, isa sa naisip ko ay gumamit tayo ng steak. Yan. At tayo ang magigiling ng sarili nating karne. Oo. Gaano kakayabang. Tapos, ito nakasalang na pala yung ano natin dito. Patatas natin, pang mashed potato natin mamaya. Mashed potato! Mashed potato! Mashed potato! Hindi pala naiwan yan sa lumang studio. Okay. Ngayon, hihiwain lang muna natin ang maliliit ito. Kasi maliit lang yung ating gilingan. Hindi ko nga alam kung kayang makagiling niya nito Tapos, isa sa napansin ko doon sa ginawa natin, masyadong mataba yung... Bakit? Masyadong mataba yung ano natin. Bakit? Masyadong mamantika yung naging burger natin. So, eto, hindi masyado mataas yung fat content ng pinili kong karne. Oo, gains to, pare. Tayo karne, konti lang. Tignan muna natin kung kaya, Kaya naman pala. Hindi lang ganun kagandahan yung giling kasi hindi to commercial grade, pambahay lang to. Pwede na yan. Hindi naman yung blade yung pumuputol dyan Yung ano, yung ganun. Sir, ano yun? O yan, gawin na natin burger to. Gawin na natin burger yan. Unahin muna natin yung patty. So ngayon, ang ibang gagawin ko dito, ay gagawin ko siyang mas manipis. So i-form muna natin to. Haluin lang natin ng konti, pero wag yung sobrang lamutak. Ano na Hindi naman? mo gawin, sir, na mini patties. Bakit hindi mo gawing tumahimik? Lahan na natin to. Paminta. Asin. Yan. Hindi ikaw magpaminta ng kabilang side. May ano na yung kamay ko Galing ni Amity. Yan. Okay na, Medi. Cast iron na mainit, lagyan ng mantika. Hindi pwedeng butter agad kasi Masusunog. sunog. Tama yun. Hopefully, hindi to masyado magmantika. Nakita nyo naman yung amount ng taba ng karne. Di ba? Ngayon, huwag nyo munang gagalawin yan kasi kailangan mag-form yung crust sa ilalim para mabuo siya. Kasi wala tayong binder dyan. Hindi kasi ako fan masyado na naglalagay ng kung ano-anong binding agent sa burger. Iba naglalagay ng itlog, iba naglalagay ng harina. Hindi ako masyadong fan nun Kung ginagawa mo yan at gumagana sa'yo at masaya naman yung mga mahal mo sa buhay, wala namang problema. Pero ako personally, gusto ko talaga purong-purong giniling lang. Isang side pa rin naluluto pero wala masyado mantika. Diba? Yo! Yan ang sinasabi ko. Ano yung sinasabi ko? Yan. Yan. Okay, lutuin lang muna namin itong mga patties. Alright. Ngayon, sa akin, kung eto naman ay ma-undercook nyo, okay lang kasi tulad nung ginawa natin 6 years ago, i-braise naman natin to ng konti doon sa sauce. Ngayon, etong pan natin ay marami ng lasa yan dahil pinaglutuan ng beef yan. Tulad din nung ginawa natin 6 years ago, diyan tayo gagawa ng roux. Pero, iba tayong gagawin ng konti. Kung tayo butter, kaya mo, sunog. Naglagay ako ng mushroom dun pero nilagay ko lang sa ano, di ba? Parang nilagay ko lang sa sauce. Eto, igigisa ko yung mushroom. Kuhain na natin yan, ganyan-ganyan lang. Yan. Yan natin dyan. Igisa lang muna natin yan. Mali pala yung pagkakaalala ko. Yung nilagay pala yung mushroom lang, sa kanton pala yun. Eto, ang mga dilatang mushroom na iba-iba nilagay ko dito. Higit tayo ng harina. Yung nagsabi, instant daw yung gravy ko kasi daw nilagyan ko lang ng harina. Tapos, nilagyan ko lang daw ng powder o luto na. Hindi po. Tapos, wala tayong beef stock, tubig lang ang ginamit ko doon. Natin yan, konti lang muna. Halo. Malapot agad yan. Kunin nyo muna yung maximum na lapot. Yan. Tapos saka lang uli kayo maglalagay ng liquid. Kita mo wala tayong dinagdag na toyo or anything. Pero nagkakulay na siya. Kasi brown butter yung ginamit natin. Plus yung mga ano rin, yung mga sunog-sunog na parts ng beef. Maillard. Diba? Tama. Dahil wala nga tayong beef stock, nor beef cubes ang ilalagay natin. No. May sarap ng isang buong baka, pare. Oh, okay na to. Mamaya na yan. Diyan na muna yan. Ngayon, gawin muna na natin yung ating mashed potato. Mashed potato!
Ngayon, yung ginawa ko dati ay binalatan. Siguro, pag tumatanda ka, tinatamad-tamad ka. Kasi ayaw mo na magbalat. Natutunan ko lang din na mas maganda talaga texture ng gantong putahe kapag may balat. Ngayon, naalala ko dati, pinagalitan ako sa hotel. Bakit ka nandito? Ang pogi-pogi mo. Sabi sa akin, bakit mo minixer yung... Yun. Sabi lang po sa akin ni Chef ganito eh. Pero tapos ako pinagalitan ng executive chef. Wag daw gagawin yun kasi magiging masyadong gummy daw. Magiging ganun daw, magiging goopy daw. Totoo naman yun at alam ko rin naman yun, sumunod lang ako. Ang natutunan ko, yes, totoong nangyayari yung bagay na yun. At paano mo counteract yun? By adding more liquid. Dadagdagan mo siya ng liquid. Ngayon, kapag nagre-require na mas maraming liquid yung mas marami kang flavor na pwedeng introduce. Mas maraming cream, mas maraming gatas, di ba? Gusto mo, pwede ka pa maglagay ng stock dyan. Si Miklab. I wanna be club in this club. Shoutout sa'yo, Chef Miklab. Nasaan na kaya siya ngayon? Higit kalahating bloke ng butter, pare. Lagay mo dyan. Tapos, dapat talaga dito, paddle attachment yung gagamitin namin. Kaso, naiwan sa lumang studio at hindi po kay mama yun. Tapos, susubukan din natin kung mawi-whip natin yung mashed potato. Gusto natin, at least sinusubukan natin na mag-introduce ng hangin sa mashed potato. Dito sa dinurog na patatas na to. Para, yun nga, kasi yung dating ginawa kong mashed potato, medyo heavy. Ang tawag ni Alvin doon ay sleepy mashed potato. Mashed potato! Dagdag tayo ng all-purpose cream. Yan. Ngayon medyo masabaw siya kasi ang dami natin nilagay na liquid, ang daming butter, ang daming cream. Yung paglalagay ng hangin sa kanya, by whipping, baka magpa-stiff sa kanya. Parang egg white. Liquid yan, pero kapag winip mo, nagiging stiff, di ba? Yan. Tumayo siya. Hindi siya nagsasabaw. Okay sa akin yan. Kunti asin pa. Well, ngayong na-realize ko, minsan okay din talaga yung nagsasabaw. Tama. Lalo pag pinag-uusapan natin Sir. Ang last piece dito ay etong spring onions. Eto, nilalagay ko kasi masyadong rich yung ginagawa kong timpla kasi ang daming butter, cream, ganyan. So eto, magka-cut dun sa richness ng mashed potato natin. Mashed potato! Lagyan natin yan dyan. Saan? Dayan. Tama na, baka mahilo. Kompleto lahat ng components, assemble na natin dapat. Ayan, lagay na natin yung mga patties natin dyan. Sukat na sukat. 5 minutes, tapos okay na tayo. Patayin na natin yan. Plating na tayo. Yan ang sinasabi ko. Ay, sino yung grabe? Siya. Ay, gravy siya. Ayun ang grabe. So may multo po agad dito sa bagong studio. May kumalabit daw po kay Ian kahit wala naman siyang kasama doon. Kailangan na natin tawagin ng nag-iisa. Father Paul. Father Paul. kung Kasi nanonood- noon pa ako nagpapaschedule kay Alvin ng blessing. Sabi ko, Bin, schedule mo na yung blessing. Ina, ba't nanguli kasalanan ko? Yan. Hinintay mo magkamulto dito bago magka-blessing. Ayaw ni Lord niyan. Oh, garnish. Ay, at eto na, pare, ang ating 2020. 2020. Oh, 2020. Burger steak na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero Jerome, gusto mo muna kung konti lang. Oh, may remix Pull up, pa. I did with an empty plate and a grin. Get your smell hit first, then the whole Una natin i-check kung hilaw ba. Camera 1 at camera 2, itutok nyo mabuti. Itong luto, sir. Lutong luto. Ngayon, ang pangalawa natin i-check kung masarap ba. Yan pare, ang the perfect bite. Uy! Pare, amin ako. Di hamak na mas okay to kaysa nung niluto ko ng 2020. Una na lahat, yung burger patty na yun, pare, talagang umurong talaga. Ganito yan explain ko lang. Kapag umuurong yung karning niluto mo, tapos yung visual cue mo kung gaano karaming asin yung ilalagay mo, yung before niya, kapag yan umurong, hindi naman nawawala yung asin. Nandun pa rin. So medyo maalat-alat siya ng konti. Na hindi naman sobra, sakto lang, pero ito, mas balanse timpla nito. Yung mashed potato, mas creamy, mas maganda yung mouthfeel. Tapos, yung mushroom, doon kasi sa ginawa ko yun, halo-halo kasing mushroom yun, na nakalata, na wala lang, naisip ko lang, pag halu-haluin natin, eto, isa lang, alam ko kasi yung dahilan nito, kung ba't natin ilalagay. Gusto ko mapunta yung lasa ng mushroom na to doon sa sauce natin. So, naglasa talaga siyang mushroom sauce.
Ang sarap. Tingin pa mamaya. Ay, wala na, sir. Hindi ko sinasabi na ang dilatang mushroom ay hindi masarap. May lugar ang dilatang mushroom sa culinary world. Sadyang para lang sa application na to, specifically ito, mas bagay yung fresh na shiitake mushroom, di ba? Ngayon, yung giniling natin dito, pansin nyo ba yung plato nung gilingan namin kanina? Ang lalaki ng butas. So yung giniling namin dito, hindi pa siya giniling siya, pero pansin mo ba yung karne mo, parang makaramdam mo pa yung hibla-hibla. Diba? Para siyang hiniwa ng maliliit. Para siyang ganon. Hindi siya paste. Hindi siya na liquefy, basically. Pero alam nyo, kung ito yung niluto ko noon, noong 2020, malamang hindi Nag-viral. hindi nag-viral yun. Malamang walang Ninong Rai kung baka hindi tayo ganito. Pasok ka naman sa langit. Hindi naman mali yung ginawa ko. Hindi naman mali yun. Masyado mo naman ako inaano. Pag tayo talaga nagkasabay na mata, ilalaglag kita kay San Pedro. Ang dami niyang nakita. Ang dami niyang hindi nakikita na nakita ko. Nga pala, no? Kung gusto niyo malaman kung bakit natalikod ni Alvin yung mga santo, PM lang kayo sa akin. Doon tayo sa last dish natin. Pansit Canton na hindi kailangan tanggalan ng tubig, okay naman. Yun ata yung title ng video noong 2020. Yes, napakaganda po ng title natin. Teka, ano yung Pansit Canton? Original. Nako, magagalit si Erin. Yan, okay. Si Erin Niman nakaraan bumisita dito. Oh. Apparently, natutunan ko kay Erin Niman na dalawa pala ang pinaka-hated na flavor ng Lucky Me, Pansit Canton. Yung original, tsaka sweet and spicy. Na nagkataon sa akin, yun yung dalawang paborito ko. Nako! Magalit na kayo sa akin. Ayoko ng kalamansi. Bakit? Hindi ko trip yung kahit anong Lucky Me na may kalamansi. Pero sweet and spicy, bigyan mo ako ng 30. Ubus ko yan. Ha? Napakasarap original. Bigyan mo ako ng 25. Ubus akin. Mas masarap kasi sweet and spicy. Sir Eri, kanya-kanya naman po kasi tayo ng opinion. No? Iba-iba naman po talaga tayo ng preference. Siguro kaya ako gusto to kasi ito yung kinalakhan ko. Yung sweet and spicy, mahilig ako sa matamis, tsaka maanghang. Ang kakaibang ginawa natin doon ay naglagay tayo ng hilaw na itlog kaya nagmukha siyang suka ng pusa. Tapos naglagay tayo ng mushroom na wala naman nangyari. Na, di ba? Kasi parang wala lang, andun lang siya. Pero ang intention ko noon was gawin siya parang carbonara. May hilaw na itlog, gagano'n mo, magiging creamy siya, di ba? So ngayon, let me correct my mistakes from 6 years ago. Gagawa tayo ng Lucky Me Pancit Canton Carbonara. Mushroom Carbonara. Lucky Me Pancit Canton Mushroom Carbonara. Hindi siya mukhang king. Hindi rin siya mukhang oyster. Ano yan? So bakit ito tinawag na king oyster mushroom? Buo. Kasi pinakamalaki, kaya siya king. Ngayon, ang una natin kailangan gawin is tatanggalin natin lahat ng moisture nung mushroom. May nakita akong hack, ikaw ata nag-send sa akin nun. Yung imbis na igigisa muna yung mushroom, tubigan muna. Yan. Hiwain lang natin ng maliliit. Kasi isasama natin to dun sa, di ba sa authentic carbonara, merong paste ng itlog and parmesan cheese. Di ba? Ngayon, isasama natin to doon. Yan natin dyan. Lagyan natin ng konting tubig kasi kailangan natin mag-rupture yung cells ata ng mushroom. Yun ata yung sabi dun sa reels na napanood ko. Para mag-release siya ng tubig. O siguro mas makakatulong kung lalagyan natin yung katambal ni Sanchay. Sina. Pare. Hintayin muna natin kumatas yan. So, eto na, yung mushroom natin. Nilagyan ko pala ng konting mantika. Pero effective nga yung hack. Effective siya. Mabilis nga umano yung mushroom. Gawin natin dito. Drugem. So, pagtapos natin tanggalan ng tubig, dagdagan naman natin. Pwede na to. Ngayon, gawin na natin yung pinaka-ano natin. Kasi wala tong meat component. Kaya ako rin naisipang lagyan ng mushroom to din. Pero ganun pa rin yung idea kung ba't ko siya ginagawa now. Pero ang iba dito, ginisa ko siya para mas lumabas yung meatiness niya. Ngayon, nasa na ba yun? Meron tayo dito egg yolk, tsaka parmesan cheese na bagong-bago. Hindi po yan luma. Talagang kakabili lang po niyan Wala. nung 2022. Yan. Ba't ba dyan? Diretso ko na dito. Iahalo ko to dito, pero mamaya na kasi mainit-init pa yan. Natin ang paminta. Yan, haluin natin yan. Lagyan natin yan. Wala pa akong ginagawa. Mukha ng suka ng puso. Mukhang doon pa rin tayo papunta. Tuloy natin Pancit Canton. So, konti lang yung tubig natin. Lagay mo. Ngayon, habang inaantay natin yan, lagay na natin to. Isang malaking debate sa mundo ng Lucky Me Pancit Canton. Ano ang unang mong ilalagay sa mangkok? Yung timpla o yung noodles? Noodles. Ako yung noodles. Timpla. Ikaw. Noodles. Noodles.
Noodles. Ibigay ako ng opinion dito. Gang soup, oh. Noodles muna. Oh! Yes, may dahilan to. Kasi, nasa ng lasa ng Lucky Me Pancit Canton? Hindi ba nandito? So, kailangan ilagay mo siya sa noodles kasi kung hindi, karamihan nun mapupunta lang sa ilalim. Kapag hinaluin, kakalat lang sa bowl yan. Bawal bumili dito ng ibang Pancit Canton, original lang. Sweet and spicy. Yeah. Oh, Midi, pengen ng plato, tapos na to eh. Naubos yung tubig oh. Si Alvin, very specific yan sa Pancit Canton niya. Ang gusto niya, 3 minutes niluluto. Sinatanggalan na ng tubig. Ako naman, gusto ko kasi medyo maalambre pa. Oo. Yan. Kaya nagkakasundo tayo, George. na Eh. naiwan. Papatayin natin yan, ilalagay natin yung mixture natin. Ay. Kanin na lang kulang, no? Teka lang, sir, teka lang. Yan, hindi na na-overcook yung itlog. Hindi na. Kasi hindi siya mukhang suka ng pusa ngayon. Grabe. Walang nangyari. Ah, di ba? Mas decente na ng konti kasi yung nakaraan talaga, aminin ko. Na-overcook ko talaga yung itlog. Oh, di ba? Mukha pa bang suka ng pusa? grabe, Oh. At eto na ang ating Lucky Me Pancit Canton Carbonara. Mushroom carbonara. Mukha naman talaga napakasarap. Pero na... Sir! Restart nyo! Dali! Paano? Dali na. tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, so muna. Said, Konti pull up, na. I did with an empty plate and a grin. Get your smell hit first, then the whole. Tikman natin agad to bago magkabuo-buo. Meron gusto kong luto sa noodles. Yan parang the perfect bite. Sino yung pinaka-basher dito? Ito. Ano? Masarap pare ah. Aminin ko, hindi hamak na mas masarap to kaysa dun sa niluto ko ng 2020. Ngayon, i-address natin yung ubo ng 2020. Meron isang particular ubo na 100 milyon ang nakakita. Bin, kailan ka umubo nang may 100 milyon mahigit ang 130 milyon nakakita ng ubo mo? Pagkasubo ko, nung Lucky Me Pancit Canton, yung sa 2020 video umubo ako. Sabi nila, umubo daw ako kasi kadiri daw yung niluto ko. Ang totoo po niyan, mapapansin niyo, may pula-pula yun. Chili flakes po yun. Chili flakes. Pagkakain ka ng Pancit Canton, ganyan, may konting higop yan eh. Di ba? Hindi naman yan, ganito yan eh. May ganyan yan. May higop yan. Ngayon, may isang pirasong chili flakes. Flake, isa lang. Pagkahigop kong ano, pak! Dumikit doon sa kalembang ko. Dumikit sa kalembang ko, pre, ang sakit nun. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Alam ko yung tunog na yan. Hindi, yan ang comment of the day. Sino ba yung comment ng comment na yan? Parfait 3114. Ang sabi niya, hello Ninong Rai. Ito po ay galing doon sa Pampanga vlog natin with Kong TV and Juni Boy. Hello Ninong Rai, sana may balik na comment to today. Second paragraph, gusto ko lang sabihin na ikaw talaga yung tumulong sa akin na mas mapamahal lalo sa pagluluto. Pag pinapanood ko videos mo, ang kinukuha ko talaga yung techniques at knowledge imbis na i-memorize yung recipes mismo. Isa po akong engineering student na hindi natuloy sa culinary. Sayang, no? Kung natuloy siya sa culinary, makakakita na tayo ng mga building na tuloy na gawa sa pasta. Tama. Ngayon, okay lang yan, pare. Like, totoo siya, ito lang ko sinasabi to. May mga nagsasabi kasi na gusto nila mag-culinary. Bakit? Gusto nyo ba ng karir sa pagluluto? Kasi, kung hindi nyo gusto ng karir sa pagluto, gusto nyo lang matuto magluto, mas maganda na mag-focus kayo sa karir nyo, tapos yung pagluto, gawin nyo sa weekend, gawin nyo para sa pamilya nyo, gawin yung hobby, di ba? Hindi nyo kailangan mag-aral ng culinary para maging magaling na kusinero. Siguro sa professional setting, baka pa. Actually, yung iba nga, ako yung pinaka-paborito kong kusinero, dati, dun sa dati kong restaurant. Gagi, dating construction worker yun. Ang ganda ng work ethics niya. So, natuto. Naalala ko yun, yung unang yung unang shining moment niya doon. Talagang gulong kami sa kusina. Sobrang daming tao talaga. Tapos, sino gumagawa ng pizza? Wala sumasagot. Sino gumagawa ng pizza? Wala sumasagot. Lumapit siya sa akin. Chef, ako na lang po. Dishwasher siya neto, dishwasher siya. Kaya mo? Oh, chef, nakikita ko eh. Parang ganito lang naman yun eh. Puta, ginawa. Ginanyan niya. Ganyan isa-isa. Tapos sinalang niya. Tapos sinabas siya sa customer. Nag-complain yung customer kasi ang tagal. Kasi ang tagal niya pinatitahan yung sauce. Pero, at least alam niya. Hindi ko siya pinakialaman doon kasi ginagandahan niya yung unang gawa niya, di ba? Hindi nagtagal. Pinromote yun. Ginawa kong kusinero yun. At hindi rin nagtagal. Naging head ng panggabi yun, pre. Oo. Shoutout sa'yo, Chef Nicky. Kung nasan ka man ngayon. Ang lupit nun.
Sobrang lupit nun. Oh, so yun nga, pwede naman kayo mag-alo sa YouTube tulad na ginagawa mo ngayon. Tapos testing, ganyan. Saka don't skip ad. Eh, kung nagmamadali kasi, skip ads na. Ang importante naman sa akin, yung mapanood mo to. Ayan. Hoy, halika dito. Ayan na. Maraming salamat pala sa comment mo. Uy, nandidire. Ano masasabi mo? Lasa basuka ng pusa? Di ba kami nakakatingin? Okay siya sa akin. Masarap siya. And, pero sinabi ko kanina, di hamak na mas masarap to kaysa sa niluto ko ng 2020. Kasi hindi siya nagmukhang suka ng pusa. Ngayon, is this the best? The Pancit Canton. Para may tumalsik ah. May tumalsik ba? Meron. Wala tumalsik. Edit ni JJ yun eh. Hindi niya ako... Is this the best? The best. The best. Hindi niya ako hahayaan. Ito ba ang the best sa Pancit Canton na naluto ko buong buhay ko? Hindi po. Para sa akin, ang best na version ng Pancit Canton... Hindi, yung pinag-aagawan. Okay, rephrase natin. Best na version ng Pancit Canton para sa akin. Ay, dinatahimik kayo mga Ang best na Pancit Canton ay magsisimula sa... Hindi ko na gagawin to, kaya na lang gumawa sa inyo. Original Pancit Canton. Lulutuin mo nang may matitirang tubig. Ha? Makinig ka! Dahil kung ginagawa to original, yung nilalagyan ko ng butter, tsaka liver spread. Yun. Tama, kaya mo nilagyan ng ganun kasi walang lasa original. Tsaka hindi pa pwede respetuhin nyo na yung opinion ko. Di masarap para sa akin eh. Ngayon, ako, ginawa ko lang naman itong vlog na to para, tumingin sa nakaraan. Nakita ko, ang sarap pa rin talaga ng original Pancit Canton. Pag may halo. Sorry. Yun lang, ginamit ko lang itong vlog na to para tumingin sa nakaraan, para makita lang din kung ano yung mga ginagawa ko dati at ginagawa ko ngayon. And to be honest, parang ganun pa rin naman. Parang experimental, medyo katarantaduhan ng konti. Pero nakakatuwa na after 6 years na ginagawa ko to, kumbaga sabi nga ni Alvin yan si Ryan. After 6 years, tumiinom pa rin sa gripo. Hindi umarte. Diba? Pag nagpupunta ng hotel, nag-iinit pa rin ang tubig sa Ang tela. gago ito ha, life hack to. Pag papasok kayo sa hotel, lagi may libreng tubig. Isa lang. Ang unang-una mong gagawin, paglalapag mo ng mga bagahe mo, kunin mo ngayon yung kettle, yung pang-init ng kape. Ha? Punta ka sa banyo, lagyan mo ng tubig. Ha? Salang mo, panoorin mo hanggang kumulo. Pagkakulo niyan, isali mo na sa baso yan. Ha? Palamigin mo konti, sali mo sa baso, tapos ilagay mo na sa rep. Tapos magsalang ka ulit ng tubig doon sa kettle. Pare, only water. Only potable water. Sir, di ba libre lang naman humingi ng tubig sa hotel? Wala kami. Hindi, minsan may bayad yun. 20 years ko nang ginagawa to. Kung ikaw ay isang originalista, comment ka sa baba. Tsaka kung meron ka isang lumang video na gusto mong makakita na gawin namin uli, comment mo rin sa baba. Tsaka kung tingin mo mabaho pa ni Ian, comment mo sa baba. I love you mga inaanak. Comment niyo ang baho ng pa ni Ian. Sobrang sangsang, parang manok. Na, galing sa palengke, naiwan sa motor ng tanghaling tapat, natagpuan kinabukasan na. Cut. I love you.